Dito na daw natin malalaman kung ano ang unang relihiyon ng Pilipinas. Mula kay Pinoy Mystery Channel, ano ang unang relihiyon ng Pilipinas? So kung trip nyo ang ganitong klaseng video at gusto mo ang mga content ni Pinoy Mystery Channel, ay mag-subscribe ka na. At huwag mo na rin kalimutan i-click ang notification bell whenever na meron siyang bagong mga content na i-upload niya sa kanyang YouTube channel. So napakalulupit ng mga content niya mga tol. O mga napakagaganda at ano talaga, at magbibigay sa iyo ng dagdag kaalaman. At huwag mo na rin kalimutan mag-subscribe sa channel ko at i-click mo na rin ang notification bell whenever na meron tayong bagong reaction video na i-upload natin sa ating channel. Okay, so magbibigay lang po tayo ng reaction dito mga tol, at hindi po tayo dito, wala tayong patatamaan dito, hindi tayo maninira dito. Respeto na rin kung ano ang mababanggit nito na mga reliyon. Okay? So, wag na natin patagalin to. Total, wala naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin. Sa Pilipinas, aspekto ng lipunan na naging bahagi ng pamumuhay at kultura. Sobra sa 100 mga relihiyon ang nakabase ngayon sa bansa. Iba't ibang paniniwala at paraan ng pagsamba. Taon-taon masasaksihan ang mga pagdiriwang na sinusubaybayan ng maraming Kristiyano, Muslim, Budista at marami pang iba. Mabubulabog ang iyong buong pagkatao kung maalisin mo kung ano talaga ang unang relihiyon sa bansang Pilipinas. Marami ang nagsasabi wala sa mga kasalukuyang relihiyon ang pinakaunang pananampalataya. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Kasi mayroong nagsabi-sabi yung mga yung mga tao diyan na na naging mga reliyoso na ganito daw ang relihiyon nila. Ang unang relihiyon daw ay Katoliko, ang relihiyon daw ay Baptist, ang totoong relihiyon daw ay Mormons, Saksi Jehovah. Meron pa daw mga born again. So dito na natin malalaman kung ano ba talaga ang ang unang relihiyon ng Pilipinas. Okay? So kung may comment kayo mga kapatid, comment down below lang po. So, ilalagay ko dito ang link ng video na ito dito sa aking description box, at bisitahin nyo ang channel ni Pinoy Mystery Channel. So, napakaganda talaga mga kapatid, makalulupit. So, naging na kaya ito, gold award na ito si PMC. So, pinaka-idol ko talaga, lalo na yung totoo ba? Okay, so simulan na natin. Sa bagong henerasyon na walang tigil sa taon-taon, buwan-buwan, linggo-linggo, milyon-milyong mga relihiyoso ang masasaksihan na tumutupad sa kanilang debosyon, nagampanan ang kani-kanilang katapatan at pananampalataya sa makapangyarihang lumikha ng lahat. Kilala ang bansa sa mga selebrasyon at makukulay na kapistahan para sa mga kinikilalang santo at santa. Kasama sa mga pinagdiriwang ay ang Pasko, isa sa pinakainahabangang kasiyahan sa bansa, relihiyoso man o hindi ang isa. Ginugunita ang kapanganakan ni Jesus na pinaniniwalang ika-25 ng Disyembre. Ang Holy Supper, ang pagbalik tanaw sa huling hapunan kasama ang mga disipulo bago patayin si Jesus, kilala ng iba bilang The Last Supper. Ang Holy Week, pinagdiriwang ang sinakulo upang gunitain ang mga kaganapan bago namatay
si Jesus patungong Kalbaryo at ang salubong sa kanyang pagbabalik sa harap ni Maria. Ang Ramadan, pinagdiriwang sa ikasyam na buwan ng Islam, ngayong buwan ng Marso, minsan ay Abril. Isa sa pinakabanal na mga araw para sa mga naniniwala, natatapos sa Eid al-Fitr sa pagdarasal at pasasalamat kay Allah. Ang Sinulog Festival, ginaganap upang purihin ang Santo Niño de Cebu, ang sanggol ni Jesus na ibinigay ni Magellan kay Raha Umabot. Ang araw ni Vesak, isa sa pinakamahalagang selebrasyon na pinagdiriwang sa tradisyon ng Mahayanan. Ang Passover, selebrasyon upang ipagdiwang ang paglikas ng mga Hebreo mula sa bansang Ehipto. Nag-Passover o nilagpasan ng anghel ng kamatayan ang mga bahay na may mantsa ng dugo sa kanilang pintuan. Ang Ati-Atihan Festival, isa sa pinakaunang piyesta sa bansa, nagmula sa pasasalamat ng tribong Ati ng Panay sa mga dayuhang dato. Awit at sayaw ang pinamahagi ng mga katutubo sa tuwing bumababa ang mga ito sa bundok. Piyesta ng Kahiyas o ng dekorasyon sa buwan ng Mayo. Ito ay pasasalamat ng mga magsasaka sa kanilang masaganang ani. Pagbigay puri sa santo ng magsasaka na si San Isidro. At ang Santa Cruzan, pagbalik tanaw sa pangyayari nung di umano natagpuan ni Helena, ina ni Emperador Constantine, ang mismong krus na pinagpakuan ni Jesucristo. Masasaksihan ng ilan sa mga relihiyosong pagdiriwang bawat taon na dinadalo ng milyon-milyong mga tagapaglumbay. Paano ngayon malalaman kung ano sa mga 100 paniniwala ang pinakanauna sa bansang Pilipinas? Marami ang nagsasabi na Kristyanismo ang nauna. Ngunit ayon sa iba, mas nauna ang Islam at ang pahayag ng ilan ay ang Budismo, ang unang pananampalataya sa bansa. Subalit ang sagot ay hindi basta-basta, sapagkat ang katotohanan ay matatagpuan. Ilang libong taon na ang nakararaan. Ano ang unang relihiyon sa bansa? Hindi na kaila sa marami na ang paniniwala kay Jesus bilang tagapagligtas ay unang dinala sa Pilipinas ng mga konkistador sa pangunguna ni Ferdinand Magellan. Nasaksihan ang pinakaunang misa sa isla ng Limasawa noong taong 1521. Ibig sabihin lang na hindi talaga Kristyanismo ang unang relihiyon. Sa makatuwid, ang pumaslang kay Magellan na si Lapu-Lapu ay hindi Kristiyano. Kaya kung iisipin, mas nauna pa talaga ang relihiyon ng mga dato kaysa kay Magellan. Marami ang nagsasabi na si Lapu-Lapu ay isang Muslim, isang katutubo ng Tausug mula sa Mindanao. Ang pahayag sa Takaucho trip na matapos ang labanan sa Mactan, bumalik si Lapu-Lapu sa lupain ng Borneo. Ibig sabihin, posibleng ito nga isang Muslim dahil sa panahon yun, Islam ang pamunuan sa mga nasasakupan. Ayon sa Borneo Post, ang Islam ay dumating sa Sabah noong mga 10th century AD pa at mula noon, kumalat sa lupain ng Borneo. Pruweba sa pagiging Muslim ni Lapu-Lapu. Ngunit binanggit sa Cebu Daily News na hindi raw totoo na Muslim si Lapu-Lapu dahil ang nag-iisang akta hinggil sa Battle of Mactan ay ang isinulat ng isang pasahero ni Magellan na si Antonio Pigafetta at hindi raw binanggit ang relihiyon ng mandirigma. Ano pa man ang katotohanan, ang sabi sa Khan Academy na nagsimula ang Islam kay Propetang Muhammad at ang sentro ng paniniwala ay walang Diyos kung hindi si Allah at si Muhammad ang kanyang sugo. Ayon sa ulat, pinanganak si Muhammad mga taong 570 CE at dumating lamang ang Islam sa Pilipinas mga 14th century. Sa madaling salita, wala pang Islam nung hindi pa nabubuhay ang sugo at tumagal pa ng ilang daang taon bago nakilala ang paniniwala sa Pilipinas, mga panahong mayroon ng relihiyon
sa bansa. Ang sabi ng United Nations na nagsimula ang Budismo sa Pilipinas mga 7th century o mga taong 600s. Ibig sabihin, mas nauna ang pagdating ng Budismo sa Pilipinas bago pa ang Islam. Ano ang relihiyon bago dumating ang Budismo? Marahil kapag nalaman kung sino ang mga naunang tao sa Pilipinas, matutuntun ang unang relihiyon. Ang ulat sa facts and details ng mga Negrito, mga Proto-Malay at Malay ang mga sinaunang tao sa archipelago ilang libong taon bago pa dumating ang mga Budista, Muslim at Kristiyano sa mga isla ng Pilipinas. Ito rin ang sabi sa Britannica na ang ninuno ng maraming Pilipino ay lahing Malay mula sa Asia at yung iba mula sa Indonesia. Kung lahing Malay at mga Negritong nauna, ano ang relihiyon ng mga nito? Ang sabi sa encyclopedia na ang tradisyonal na relihiyon ng mga Negrito ay tinatawag na animism. Ganun din naman ang mga Malay, dalawang grupo na nauna sa Pilipinas ay parehong may paniniwalang animism. Ganun din ang ulat sa Tribes in the Philippines na ang animistic ng mga Negrito sa Pilipinas ay walang sinusunod na sistema at ang mga ito ay kanya-kanya. Hindi organized religion, subalit individualistic. Ano't ano pa man, ito ang kanilang relihiyon, ang paniniwala sa mga anito, sa espiritu ng mga ninuno, ng mga Diyos at ng kalikasan. Hindi ito katulad ng Budismo na naniniwala sa Buddha na binigyang liwanag sa kaalaman. Hindi rin ito katulad ng Islam dahil hindi pa nabubuhay ang sugo ng mga Muslim. At lalong hindi ito katulad sa Kristyanismo dahil hindi sila naniniwala kay Jesus bilang tagapagligtas. At mabubulabog ang iyong buong pagkatao kung maririnig mo na ayon sa mga ulat, ang paniniwala ng mga Negrito at Malay na tinatawag na animism ay nagmula sa mga Pagano. Anong aral ang mapupulot dito? Ano man ang naunang relihiyon sa bansa, paniniwala o pananampalataya noong sinauna, marahil ay magsisilbing bahagi na lamang ito ng ating kasaysayan. Ang mas mahalaga sa ngayon ay ang bawat relihiyoso nagampanan ang kani-kanilang obligasyon na gumawa ng kabutihan sa kapwa Pilipino. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, sa tunay na kalayaan. Okay. So, itong Negrito mga kapatid, so hindi natin masasabi tong sila talaga ang ano no, hindi natin alam na kung sila man ang unang nakarating dito sa ano sa Pilipinas. Hindi nila alam na hindi nga nila alam kung ang ating Panginoong Hesus eh. So, hindi sila nakapag-aral nga sa ano nila sa itsura nila. Parang mga parang ignorante talaga eh. Hindi sila nakapag-aral. Wala nga silang alam sa ating Panginoong Hesus. So, naniniwala lang sila sa mga anito. So, hindi naman Diyos yung mga anito at yung mga yun galing daw sa pagano. At ito namang Buddhism, kaya siguro pilit nila nga angkinin itong ating lugar sa Pilipinas dahil sila pala ang unang relihiyon dito sa Pilipinas mga kapatid. So hindi natin alam kung sila ba talaga ang una dahil sa ngayon sa kalagayan ngayon, sa panahon ngayon, mukhang hindi na nagkakaintindihan itong China at Pilipinas. Parang gusto na nila ng itong China gusto nilang angkinin yung Scarborough Shoal. Nag-away-away na itong yung mga sa Pilipinas at China. No, medyo hindi sila nagkakaintindihan sa isla kung sino ba talaga yung totoong may-ari nun, yung Pilipinas ba o sila. Pero pinipili talaga nila na sila daw ang totoong may-ari kahit na naniniwala na alam naman natin na yung isla ng Scarborough Shoal ay dito talaga sa Pilipinas.
So ano din tong mga Chinese parang hindi pa rin natin masasabing na Diyos ang kanilang sinasamba dahil hindi naman yan Diyos si Buddha eh. 'Di ba? Sa Biblia, ang Diyos lang natin ang ating Panginoong Hesus. Walang Buddha doon, kaya pero respetuhin nila natin kung ano ang kanilang sinasamba, ang tradisyon nila yan eh, mga Diyos nila yan eh. Pero huwag lang tayong makialam sa kanila. Ang importante, hindi tayo maging respeto tayo, wag tayong mga away, wag tayong maghanap ng gulo, wag tayong pumatay. So wala na yung mga reliyon mga kapatid. Hindi yan pagpatay natin, pagharap natin sa Panginoong Hesus, hindi tayo tatanungin ng Panginoong Hesus kung anong relihiyon natin. So ang patatanungin niya kung anong nagawa natin dito sa mundo, kung ano ang kabutihang nagawa natin dito sa mundo, at ano ang natulong natin dito. So, totoo ba na tapat sa Kanya? Totoo ba na may totoong relasyon ka sa Panginoon? Diba mga kapatid? So nagkalat na yun nagkalat na ang iba't ibang relihiyon, kaya itong pag-iisip ng tao ngayon wala na eh, na nagkalabo-labo na eh, hindi na maintindihan kung parang dahil sa relihiyon na parang naaapektuhan ang kanilang pag-iisip, 'di ba? Pero hindi talaga ang relihiyon ang magkapagliligtas sa atin, kundi ang relasyon sa ating Panginoong Hesus. Kasi kung ano man ang relihiyon ng iba, dapat na nating respetuhin yan. Tradisyon nila yan eh. Bahala na sila dyan kung anong gagawin nila dyan. Bahala na sila dyan kung lumuluhod sila dyan sa mga ribulto. Kung ganyan sila, ganyan ang mga tradisyon nila, ganyan ang pag-uugali nila. Diyos na lang ang bahala sa nila mga kapatid. Okay, so salamat sa inyong panonood mga kapatid, at nagbibigay na naman tayo ng reaction video dito sa dagdag kaalaman na naman to at interesting topic. At maraming salamat sa inyong panonood, at magkita-kita tayo sa aking bagong reaction video mga kapatid. Ako po si Dexter Braganza, at huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Peace out.